Paminsan-minsan, makakaranas tayo ng mga sakuna at peligro kahit sa mga lugar na kung saan inaakala nating ligtas tayo, tulad ng tahanan o opisina. Kahit gaano tayo kaingat, nariyan pa rin ang posibilidad ng aksidente sa daan. Meron din tayo mga kabarangay na nakakaranas o nakakasaksi ng krimen. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay may profesional o otoridad na kaagad makakasaklolo sa atin. Kaya naman kailangan may alam at alerto tayo. Magandang araw mga kabarangay. Maraming salamat sa inyo, lalo na sa nanood ng ating mga episodes. Ngayong pangatlong episode ay pag-uusapan natin ang aksidente o sakuna na maaring mangyari dito sa ating kalye, sa tahanan, sa opisina o sa kahit saan. At pag-uusapan natin ang mga trauma upang sa gayon ay lalo tayong maging handa. Dahil ang komunidad na ligtas, alerto! Ang paghahanda ay trabaho ng bawat sektor ng lipunan at ng pamilya. Ang Cebuana Loubilier ay mayroong proteksyon laban sa sunog, sa baha, sa lindol at sa bagyo. Ano ang mga bagay na gagawin natin upang mapaghandaan ang lindol? Handa na ba kayong maging alerto? Bata man o matanda, maaaring makaranas ng aksidente. According to the Philippine Statistics Office, ilan sa karaniwang mga home and workplace accidents ay ang pagkasunog ng balat, pagkahulog at pagkalunod. Marami rin tayo mga kabarangay na nakakagat ng alagang hayop tulad ng aso, pusa o mga wild animals gaya ng ahas. Ano nga ba ang dapat gawin kapag naranasan to? Bago natin talakayin ang mga aksidente na pwede mangyari sa ating pamamahay o sa pinagtatrabahuan, alamin muna natin kung ano ang mga laman ng ating tinatawag na first aid kit. Kailangan meron siyang tinatawag nating elastic bandage, gasa or gauze, at ang pangtapat natin sa ating 4x4 gauze o gasa ay adhesive tape upang gamitin natin para idikit natin yung gasa doon sa parte na may sugat. Isa rin na dapat meron ang first aid kit ay gunting. Isa naman ay forceps o tweezer. At kailangan din natin magkaroon ng mga swabs. Mga burn dressing. Kapag may sunog sa parte ng katawan, pwede rin natin idagdag ang eye patch. At meron tayong tinatawag na clamp. Ginagamit natin to kapag mayroong emergency delivery ng isang baby. Isa ring importante ay ang triangular bandage upang sa gayon ay pwede tayong makagawa ng sling. Dagdagan din natin ng safety pin. Ito yung ating pang-lock, lalo na kapag gagamit tayo ng triangular bandage. Isang importante din ay ang tinatawag nating thermal blanket. Ginagamit natin to upang takpan natin yung pasyente, lalo na kapag medyo malamig ang paligid. Ang first aid kit ay kailangan nasa go bag, maaari ding ilagay sa opisina, maaari ding ilagay kapag ikaw ay may sasakyan. Ngayon, alam na natin ang mga laman ng ating first aid kit. Uunahin natin kung ano ang gagawin kapag merong fall injury o nahulog. Una, alamin natin kung ang tao na nahulog ay may malay o walang malay. Pangalawa, mayroong komplikasyon katulad ng
nag-seizure or nagsusuka. Kapag na-identify natin ang mga sugat o trauma, bibigyan natin siya ng pangunang lunas. Tandaan niyo lang yung MARCH. Letter M, massive hemorrhage. Ibig sabihin, meron bang nabali na grabing pagdurugo? A, hirap bang humiga dahil may humampas sa mukha niya at hindi siya makahinga? Airway compromise. Sunod, R, tumama ba ang dibdib na merong respiratory compromise, nabali yung ribs? C naman ay circulatory compromise kapag mayroong kompromiso sa pagtibok ng puso, at ang H, tinatawag nating head injury. May tama ba sa ulo? Ngayon, isang ehemplo na gagawin natin ay merong nabali. Kailangan nating bigyan ng lunas, ang tawag ay P prices. Unang P, proteksyonan. Protect yung area na tinamaan. At pangalawa, position of comfort. Kung ano ang posisyon na ang pasyente ay hindi siya hirap, doon natin siya papupormahin. Sunod ay R, rest. Huwag natin siyang ikilos, papahingahin natin. I, pwede natin lagyan ng ice or yelo. C, pwede natin lagyan ng compressing or compression bandage. E, kung ang tinamaan ay lower limbs or paano, pwede natin siyang i-elevate. S, lalagyan natin ng splint. Kaya makita natin, nilagyan natin ng splint upang sa gayon ay hindi niya maikilos para hindi magkaroon ng komplikasyon yung isang parte ng katawan na tinamaan. Ang choking ay mayroong pagbabara doon sa daluyan ng pagkain. Ngunit, kasama ring mababarahan yung dinadaanan ng hangin. Kaya ang tao ay gagawa ng ganito. Ang tawag ito ay universal sign of choking. May dalawang klaseng choking. Una, yung partial obstruction na mayroong maayos na palitan ng hangin. Mayroon ding partial obstruction with poor air entry. Hindi maganda ang pagdaloy ng hangin. Ang pangalawang klase ay tinatawag nating complete obstruction or total obstruction, na kung saan walang dumadaloy na hangin. Ang ginagawa natin dito, kung siya ay nakatayo pa, ay magpe-perform tayo ng tinatawag na abdominal thrust, kung saan itutulak yung upper portion ng ating tiyan upang maitulak yung thoracic cavity at mag-i-increase yung pressure niya para mailuwa natin yung bara. Hindi siya mahirap gawin. Kailangan lang, marunong lang tayong gumawa ng ganito at alam natin saan ilagay o ipwesto. Hanggang ang pasyente ay tuluyang makarecover or pwede hindi siya makarecover, kaya gagawa na tayo ng CPR. Ang drowning ay special case siya at may tinatawag tayong Utstein style. Ito yung makabagong pamamaraan kung papaano natin tugunan ang sitwasyon kapag may nalunod. Una, alamin natin kung saang tubig siya nalunod. Maalat ba o matabang? Marumi o malinis? Pangalawa, alamin natin kung ilang minuto na siya na nasa ilalim ng tubig. Pangatlo, alamin natin kung gaano kabilis yung mga responder upang mapuntahan siya. Pang-apat, alamin natin ano ang kakayanan noong mga responder o rescuer. Ang sunod ay alamin natin kung nahigop ba niya yung kanyang sinuka. Kasi karamihan sa mga taong nalunod at nasagip ay sumusuka habang sinisipian natin. Ang taong nalunod, hindi siya humihinga na at wala nang tibok ang puso, ay kailangan mag-perform
tayo ng tinatawag na compression. Kapag mayroong kamag-anak at bata yung ating biktima, maaari tayong magbigay ng hangin. So, pwede akong mag-compress ng 30 or 30 compression. Pagkatapos noon, bigay ako ng 2 hangin. Hanggang dumating yung mga rescuers. Ang tao na nalunod at nabuhay muli dahil sa pag-intervene mo, kailangan siya ay nakatagilid o tinatawag nating lateral recumbent o recovery position. At bantayan natin kung sasara uli yung tinatawag nating larynx or yung daluyan ng hangin papunta sa baga. Isa sa pinakabagong ginawa nila sa trauma management ngayon ay ang pag-identify ng bite. Dati, ang bite ay diagnosis. Ngayon po, ay kasama na siya sa tinatawag nating wound identification. Pag nakagat ka ng aso, pusa, daga, kahit ahas. Kapag mayroon kang bite injury, lalo na galing sa mga domesticated animals natin, sa lahat ng kapuluan ng Pilipinas ay mayroon na pong bite center. So lilinisan natin yung sugat, huwag natin piliting dumugo. Pag nalinis na, takpan at dalhin sa bite center. Upang sa gayon ay mabigyan kayo ng sapat na gamot katulad ng injection o antibiotic. Isa sa pinakamasakit na trauma na pwedeng tumama sa katawan ng tao ay sunog. Yung first degree ay kapag nasunog ka dahil sa matagal na nakabilad ka sa araw. Ang ginagawa natin ng intervention ay magsisimula sa second degree hanggang sa third or fourth degree. Kapag hindi natin yan binigyan ng unang lunas, magkakaroon yan ng komplikasyon. Kapag ang sunog, second, third, or fourth degree ay lampas sa laki ng palad mo, kailangan dalhin natin siya sa ospital. Kapag may sunog, ang unang gagawin natin, ika-counteract natin yung heat or init na nasa tissue. So, ikukul natin siya sa pamamagitan ng tubig. Meron namang tinatawag sa wilderness medicine. Kapag meron kang raw honey or pulot, pagkatapos malagyan ng tubig, bubuhusan ng honey or pulot. Ang honey ay tutulong siya upang makover niya yung burned area. Pangalawa, protection siya upang hindi makapasok yung infection. Pagkatapos ng honey, pwede natin siya takpan ng malinis na tela, pwede din natin ibalot sa plastic wrap at dadalhin sa ospital. Kapag mayroong second degree, third degree, or fourth degree na sunog, kailangan dalhin kagad sa ospital ng mabilisan, lalo na sa ospital na mayroong burn unit. Sa lahat ng klase ng trauma, kailangang dalhin kaagad ang biktima sa ospital matapos malapatan ng first aid. Ngayon, alam na natin kung ano ang dapat gawin kapag may karaniwang mga aksidente sa bahay o trabaho. Alamin naman natin ngayon ang dapat gawin kapag may vehicular accidents sa pagbabalik ng alerto. Batay sa pag-aaral ng World Health Organization, halos 1.3 milyon na ang nasawi dahil sa road traffic crashes sa buong mundo. Sa Southeast Asia, tinuring na ring silent epidemic ang road traffic injury at nangungunang sanhi ng injury-related mortalities o pagkamatay. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, ang motorcycle riders, pedestrians at car occupants ang pinakamadalas maging biktima ng road traffic injury at mortality. Sa pagtugon sa road accident, merong tinatawag na self-aid at body aid. Kapag ang sitwasyon ay ganito na kung saan ang driver ay slumped onto the steering wheel pero may malay siya, ang una niyang gagawin ay hinga muna ng malalim,
Hinga siya ng malalim. Habang humihinga, papatayin niya ang makina. Kung may handbrake, itaas niya yung handbrake or hilahin niya yung handbrake. Pagkatapos noon, titingnan niya kung yung kamay niya okay sa harap niya mismo. And then, hawak sa manibela at sandal ka. Huwag mong ipihit ang iyong leeg. Habang nakasandal, yung dalawang paa niya, ibubunggo niya sa isa't isa. Ibubunggo niya para malaman natin kung okay yung paa, walang bali. At hahawakan ng dalawang kamay ang dibdib niya. Hawakan niya habang humihinga siya ng malalim upang sa gayon ay malaman kung may tama sa dibdib. Pagkatapos noon, ilalabas niya ang kamay niya pataas at kumakaway lang siya para makita na nangangailangan siya ng tulong. Kapag mayroong aksidente sa kalye at ang involved na vehicle ay motor, pwedeng bumangga sa barrier or binangga ng isang sasakyan at mayroong trauma na ganito sa nagmamaneo sa motor, pwedeng walang malay or may malay pero duguan, ano ang kailangan nating gawin? Yung ating mga taga-barangay na unang nakakita sa aksidente, kailangan huwag niyang galawin. Titingnan lang niya at hihingi siya ng tulong. Tanod! Tanod! So, ang unang gagawin is secure natin ang scene. Patayin natin yung makina ng motor. At sa mabilis na paraan, kailangan tumawag tayo ng tulong. Ambulansya o rescue team ng barangay. Dito sa accident site na kung saan ay naitawag na sa barangay rescue at ang barangay responders ay dumating na, ito ang mga dapat nilang gawin. Una, kailangan i-survey ang area upang ang area ay ligtas at hindi magkaroon ng komplikasyon or extension ng problema. Ang next phase is patient focus na tayo. So nakikita natin, merong nag-a-address sa bleeding, merong naglalagay ng oxygen. Sa trauma assessment na gagawin ng mga barangay responders, muli nilang aalamin ang MARCH na tinatalakay natin kanina. M stands for massive hemorrhage, A for airway compromise, R for respiratory compromise, C for circulatory compromise, at H for head injury. Ang ginagawa ng ating barangay responders ngayon ay ini-stabilize yung pasyente na para siyang isang troso. Bago natin siya ilagay sa long backboard at ilagay sa cot upang sa gayon ay mandala na ng ambulansya, ganito muna ang ating gagawin bago natin siya i-package. Ang mga tinatalakay ngayon natin dito sa alerto ay kung papaano gawin yung mga first aid maneuvers or yung pangunang lunas. Maaaring tayo'y mapa-ospital or kung anong pwede nating pagagastusan upang tayo ay gumaling. Kailangan din natin ng financial support. Kaya ngayon, merong produkto na itatanong tayo mula sa Cebuana Luwilier. Kasama natin uli yung aking kabarangay at kaibigan, Suki. Maraming salamat muli, Doc Ted, ano? At ang bagong produkto naman natin ngayon ay ang tinatawag na Cebuana Health Max. Alam mo ba na ang Cebuana Health Max ay ang produkto para sa mga nagkakasakit o maaksidente? Alam mo ba, Doc Ted, na as low as 3,000 a year or 8 pesos a day, ay pwede mo nang ma-avail ang Health Max natin. At may coverage ka up to 150,000 pesos. Wow! Sulit to. Imagine, yung 3,000, ang coverage 150,000. Pambarangay talaga. And there's more.
Meron tayong round-the-clock consultation with our doctors. At pwede ka magpabalik-balik sa ospital hanggat hindi mo nauubos ang 150,000 na coverage. Paano ba natin ma-avail ang services o yung produkto na to? Simple lang, mag-sign up lang tayo sa Cebuana Luwilier website para makita natin ang ating mga accredited hospitals. Maraming salamat, Ka Jerry, at salamat din sa Cebuana Luwilier. Salamat din, Doc Ted. Para ligtas to the max, Health Max! Bukod sa mga aksidente sa ating kapaligiran, hindi rin nawawala ang banta ng krimen. Ano nga ba ang dapat gawin sa mga injury na dulot ng krimen tulad ng pagbaril o pananaksak? Abangan yan sa pagbabalik ng alerto. Ang ilan sa matitinding mga krimen sa Pilipinas ay murder, organized crime, rape, at domestic violence. Ano nga ba ang dapat gawin kung naging biktima o nakasaksi tayo ng krimen? Mayroong mga insidente na ayaw nating mangyari sa buhay natin. Ito ay yung mga trauma na sanhi ng krimen. Ibig sabihin, mga sugat na makukuha natin sa nabaril ka o nasaksak. Isang halimbawa nito ay sugat na tawagin nating tusok. Meron ding sugat na kung saan ay corrugated ang kanyang mga gilid, no? Irregular wound. Meron ding sugat na napunit. Ang kailangan lang nating alamin ay kung ang pagdurugo nito ay merong pulso o pumipitik. Ibig sabihin, ang tinamaan doon ay ugat. At kapag hindi natin nilapatan ng pangunang lunas, simula 1 minute hanggang 5 minutes, iyan ang dahilan ng kamatayan ng tao. Ang katawan ng tao ay may 5 litrong dugo. At kapag nawalan tayo ng 20% nito, doon na magsisimula magkaroon ng problema. Babagsak ang presyon, bibilis ang pagtibok ng puso, hanggang tuluyang maubusan ka ng dugo. So ito yung mga first aid na gagawin natin. At ang pangalan dito ay DEPT. D-E-P-T-H. D. Una, direct pressure. Kung merong pagdurugo, kailangan may direct pressure ako sa ibabaw ng sugat para mabarahan ko ang artery. Letter E, elevate. Kapag natamaan, lalo na sa bandang paa o kahit sa kamay, hindi ito ang sabihin nating tugmang maneuver. Pero nakakatulong konti. Itataas natin, pero may kaakibat dito direct pressure. Letter P, packing or wound packing. Ibig sabihin, meron tayong ilalagay doon sa sugat. Pwedeng tela ng damit na malinis kung wala tayong gauze. Masakit po ito, kailangan nakadiin sa loob. Upang sa gayon ay iipitin natin yung tinatawag nating artery o dinadaluyan ng dugo na mula sa puso. Ipiti natin papunta sa buto kasi matigas yun para sasara siya. Pag ipit niyan, itong isang kamay tutulong to para pupunuin natin yung sugat ng tela. Bigyan natin ng bendahe. So, tatalian natin ng bandage na. So, para makita ninyo na paano mag-lock ng wound. No? So, i-bandage natin para madiinan yung ating embossed bandage. Ang susunod ay letrang T or tourniquet.
So meron tayong standard tourniquet na kung saan ay meron siyang strap, meron siyang buckle, meron siyang C-loop, at merong windlass rod. Ginagamit lang ito kapag ang pagdurugo ay nagsisimula dito pababa, kaliwa kanan, at dito sa ating binti pababa. So pag-apply nito ay simple lang. Suot natin habang ito ay grabe yung pagdurugo. Kung wala akong wound pack, mabilisan. Yan. So higpitan natin, ang tawag dyan, yank. Hanggang dito, and then gagamitin natin ang windlass rod. So kung saan nagsimula to, doon din babalik. Kapag nalagyan kayo ng tourniquet, huwag niyong tanggalin. Hayaan natin ang ospital ang magtanggal nito. At ang panghuli ay yung letrang H or hemostatic dressing. Ang laman nito ay parang gauze din pero mayroon siyang chemical sa loob. Na kung saan, pag isuksok natin sa sugat na malaki at grabe yung pagdurugo, natutulungan niya mag-clot ang dugo para hindi ka tuluyan mag-bleed. Darating sa punto na maubos mo na, hayaan mo lang maubos at ibibendahin natin. So yan po yung pag-address natin kapag mayroong bleeding. Marami tayong mga kabarangay na tumutulong sa mga taong nakakaranas ng sakuna, aksidente at krimen sa pamamagitan ng pagiging rescuer. Ang ilan sa kanila nagsisimula sa murang edad pa lamang. 7 years na ako sa rescue operations. Nag-start ako ng 12 years old. Naengganyo ako kasi naisip ko ano ba yung pwede kong maitulong pa or ano ba yung pwede kong maging participation bilang isang youth. Hindi man financially ako makatulong, pero physically nakakatulong ako. Yung hindi ko makakalimutan na rescue mission ko or response ko is yung meron sa kapitbahay namin, early in the morning, mga 6 a.m. yon, kumatok sa bahay namin yung kamag-anak niya at humihingi ng tulong. Pagdating ko dun sa area, inaatake na pala yung father. May pulso siya pero wala siyang hininga. So ang ginawa ko po, kinuha ko yung gamit ko and nag-start ako magbigay sa kanya ng ventilation na tinatawag. Nagkaroon na ng hangin sa katawan niya and nag-check ako ng kanyang vitals. Nung medyo nag-normal na, nagpakuha kagad ako sa sakyan, ako na rin mismo nag-drive papunta sa hospital. Ngayon, masaya na ako at nakikita ko siya nasa community na, maayos ng kalagayan. Para sa ating mga kabarangay, iniengganyo ko lahat. Bawat pamilya, bawat household, dapat may marunong pagdating sa first aid or sa paunang lunas. Para pagdating ng mga responders natin, engage na kagad and buhat na sila, transport na sa hospital. Tuloy-tuloy nating itaguyod ang kampanyang pangkaligtasan ng alerto para sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating mga kabarangay dahil ang komunidad na ligtas, alerto!